Hi everyone, good day. So we are create a case study of the layout and the facilities of an existing food service establishment. So first is what is case study? So a case study, it is a detailed study of a specific subject such as a person, group, place, event, organization, or phenomenon. Case studies are commonly used in social, educational, clinical, and business research. So this case study is for ergonomics and facilities planning for hospitality industry or HPC8 by our Prof. Ms. Nicole Castañeda. We choose Max S. M. San Pablo for our case study. For the layout or floor plan, bubble diagram, and flow of material and personnel. But before we going on that, here are the brief introduction of the Max SM San Pablo, the food establishment we choose. Max Restaurant beginning started in 1945 after World War II. Maximo Jimenez, a Stanford-educated teacher, befriended the American occupation troops stationed at Quezon City. Because of this friendship, the soldier regularly visited Maximo's nearby home for a drink or two. Later on, the troops insisted that they pay for their drinks. This prompted Maximo to open a cafe where the troops could enjoy food and drinks. The cafe initially served chicken, steak, and drinks. Maximo's niece, Ruby, who managed the kitchen, created a special recipe for chicken that became an instant favorite for the GLS. Soon, the Filipino public heard about the delicious chicken tender, juicy, and crispy, and they came too. Max Restaurant was born. Over the years, Max Restaurant popularity grew and it became known as the house that fried chicken built. It has expanded in Metro Manila, Southern and Northern Luzon, Cebu, and to California and other places in the United States. It has also expanded to Canada. It will soon open restaurant in other countries as well. Max Restaurant has establishment itself as a household name in the Philippines, an institution and a proud Filipino tradition. The second and third generation of the family continue to zealously uphold the standards and traditions set by Maximo and Ruby for all Max Restaurant. Today, dynamic individual interested and willing to invest in the long-standing tradition of quality which Max Restaurant offer can invest in Max. So this is the original kitchen or food preparation layout of Max SM San Pablo. So we can see the cleanliness of the floor plan of the Max to easily prepare the food. So this is the bubble diagram of original layout of Max SM San Pablo. So ano nga ba yung bubble diagram? Pag natin i-discuss yung pinaka-layout ng Max SM San Pablo. So, yung bubble diagram is a floor plan can represent the flow of a space and provide information about the sizes of rooms related to each other. This is the design and representation of a floor plan. So, makikita natin sa gitna yung service area. So, yung service area, dito naman yung for plating dishes and handing them off to servers to deliver to diners. A service should have heat lamps to keep food warm. So, dito naman sa kaliwang side or the left side is natin yung bar area. Then, we have also a bar sink dyan para malapit na yung hugasan ng mga baso. Then, the fridge over there. So, yung fridge dyan is yung dyan nakalagay yung mga
soda or mga drinks para pang-prefer sa ginagawang inumin ng mga guests. So, dito naman yung cooking area. So, makikita sa cooking area yung proper arrangement of the lutuan. Then, you also have a fridge dun sa may taas. So, dito yung mga may laman dito ng mga solid na food like chicken, pork, and other like vegetables. So, you also have a food preparation area over there to easily prepare the food na malayo sa mga cooking area para hindi na siya matapunan ng kung ano-ano or matilapsikan ng kung ano-ano. Then, the right side, we also have a dishwashing area. So, yun, parang kabilang room na to. Kasi, if malapit to dito sa cooking area, so baka meron pa na kung anong mangyari or mahaluan ng sabon yung mga niluluto, gano'n. Tapos ito naman yung makikita yung storage room. Ito naman nakalagay yung mga gamit, yung mga utensils, gano'n. O yung ibang pagkain na nakaimbak, basta nasa storage room din. Naka-proper arrange naman dyan yung mga kailangang gamit. So, meron din tayong dalawang garbage. Dito, yung isang garbage dun sa may cooking area. Dire-diretso na yung tapon. Like yung mga balat ng itlog, ganun. Dito naman sa dishwashing area, may garbage din. Dito naman yung mga yung galing mula dun sa mga pinagkainan ng mga naging customer. So, sa slide na to, makikita yung flow of material and personnel of Max SM San Pablo. So, dito sa slide na to, may iba't iba tayong arrow na may iba't iba din silang nire-represent. So, kagaya nung arrow dun sa may taas, sa left and right, meron siyang black arrow na nag-represent ng pag-in and pag-out. Pag-in ng mga food at kung paano nila ito ina-out. Or pag-in na after na kumain ng mga customers. So, dito nila dinadala sa may dishwashing area, syempre. Then, yung red naman is for range or boiling, stir-frying, simmer, and etc. So, dito nila iluluto lahat ng mga pagkain na dapat talaga lutuin. So, dinadala nila sa service area. After kasi, pupunta sa storage room, lahat ng mga gamit yan. Then, food preparation. So, dapat may food preparation na din bago sila mag-start nung lutuin. Dapat naka-mise en place. So, dito nagfa-fry. Then, sa service area, yan piniprefer yung mga pagkain. So, dito lang sa kabilang side yung service area. Kasi dalawa yung service area natin. Dito sa right side, yung service area na after maluto, dito nilalagay ng mga chef. Dito naman sa kabilang side is prepare na talaga ready to give it to the customer na. Then, pwede na kunin ng mga waiter natin dito yung mga pagkain para ma-out na and madala na talaga sa mga customer. So, dito naman sa VAR area, sa VAR area naman, dito naman din manggagaling sa storage room. Kasi nandun yung mga gamit nila. Then, ito may fridge din sila na kanila para naman yan sa sa mga drinks or iba't ibang kailangan para sa drinks. So, dito na din, pag after sa VAR area, pwede na din i-out agad to or dalhin sa waiter para ma-serve na sa customer. Then, we also have a orange arrow, slicing or preparation nga. Yun nga yung sa food preparation. Diyan ini-slice yung mga onions, garlic, and then basta dyan, minimis and plus ng mga nasa loob ng kitchen. Then, yun nga, yung blue is VAR. And also, meron din tayo siyang garbage, waste disposal.
Pag yung sa after makook, may kailangang itapon, yun, dinadiretso na agad nila sa basurahan. Then, ina-out na din nila pag after na ng work or even though it's puno na ba. So, yun. That is the flow of material in Max SM San Pablo. So, these slides represent the revised kitchen food preparation layout of Max SM San Pablo. So, this is na yung revised na group namin para mas mapaganda or maayos yung floor plan para sa Max SM San Pablo. So, this slide is the bubble diagram of revised layout of Max SM San Pablo. So, yun, makikita nyo na yung paano ang pinagkaiba ng revise namin sa original na layout ng SM San Pablo. So, sa service area pa lang makita natin na iniba natin yung yung arrangement. Yung parang meron na sa baba and sa taas. Parang mas maayos to kasi mas malapit sa mga mas mabilis makukuha ng mga waiter yung mga dishes na naka-prepare na talaga. Kasi, pag sinabing service area, we can place our service area as close to the dining room as possible to lessen the distance from the kitchen to the table for waiter. So, yan, mabilis na nilang makukuha yung mga pagkain. Then, ito, yung food preparation area. So, yun, maganda din kasi malayo dun sa mga lutuan at washing area. Kasi dito nag-i-slice ng mga onions and kung ano na pang mga kailangan na i-prepare. So, ito rin yung storage area is hindi na bago. Then, yung garbage area is meron pa rin tayo dito sa malapit sa may storage room. Then, ito naman yung dishwashing area. Siya yung nabago kasi medyo malapit na dun sa cooking area. Na tama nga din naman kasi after natin magamit yung mga lutuan, after natin magluto is mabilis na dadala agad dito sa washing area kasi pag nandito sa kabilang side ng room is parang hirap kasi trabaho pa para lumapit dito sa kabilang side. So dito isang bagsakan agad yung mga hugasin. And then syempre, hindi mawawala yung garbage sa tabi ng dishwashing area kasi madami tayong need itapon or diretso talaga agad sa basurahan na mga tirang pagkain or tissue. Ganon. Then, ito namang bar area. So, katabi pa rin niya yung bar, sink, and fridge. Hindi na yan magkakalayo-layo kasi tama na talaga yan kasi mas madali makagalaw yung personal na naka-assign sa bar area. So, syempre, may fridge pa rin dito sa may malapit sa food preparation dahil nandito pa rin yung mga solid na mga pagkain na kailangan din natin para sa food preparation. So, ito naman yung sa babang service area is ito talaga nagpe-prepare yung mga yung mga personal natin. Dito sa taas na service area naman is nilalagay after natin prefer para kukunin na lang talaga ng mga waiter. So, yun, makikita yung difference between them in the revised and the original. So, in this slide is also the flow of material and personal but the revised na. Kasi iniba natin yung floor plan and yung bubble diagram ng Max SM San Pablo. So, syempre may iba yung flow ng material and personal. But the color of the arrows is still ganun pa rin kasi hindi natin iba. Kasi ang naiba lang naman dyan is yung mga arrangement ng mga nasa loob ng kitchen. So, parang mas pinadali natin yung mga galawan ng mga personal sa loob. So, ganun pa rin. Cooking area, after makook. Dito sa my service area, lalagay yung mga na luto para i-prepare na sa isang plate ng mga personal dyan na naka-assign. Then, syempre, storage room, dapat malayo yan sa lahat kasi baka makontaminate yung iba or kung anong mapasama.
Then, sa storage room dito kinukuha yung mga need i-prepare para sa food. Siyempre, dadalhin yan sa food preparation area. Then, after ng food preparation area, pwedeng dyan lang ini-slide yung mga chicken. Then, yun, saka lulutuin dito sa mga cooking area natin. Then, may fridge pa rin siya. Then, yung VAR area naman is, yan, kukuha din ng mga ibang gamit sa storage room. Then, gagawin na sa VAR area. Then, diretso, out na agad yung drinks. Then, dito sa taas na service area, then, kasi dito nilalagay yung mga prefer na ng mga pagkain. So, diretso out na din yan ng mga waiter natin. Basta yung arrow na black is for in or out. Then, dito naman sa right side, yung may garbage yan, diretso out na yan. Kasi madami din tayo siyang tinatapon. Then, this is the dishwashing area. So, sa dishwashing area naman is, pag nag-bus out na yung mga waiter natin, pwede nilang i-in dito, or yung mga yung mga ginamit sa loob talaga ng kitchen, kasi pwede namang may ibang kitchen or may ibang dishwashing area para doon. Pero they always wash or dinadala yung mga binash-out nila dito sa may dishwashing area talaga sa kitchen. Kasi andyan lang yung lagi yung mga dishwasher natin. So yun, this is the flow of material and personnel of Max Assam San Pablo. So, we are the group 4. I am Pundano Karansi, and my group mates are Miss Perez Julina A, Moran Arabella A, Masanilla Crucial B, Masilyungan Jeric P, Nasilyado Kyla N, Meliana Marlon L, and Hedimano Daphne Joy. So, we are the group 4 for this case study. Thank you po, and sana may natutunan kayo or naintindihan kung paano ba talaga mag-revise ng isang kitchen para mas mapaayos to sa original. And sana may natutunan kayo. Salamat po ulit.